Hi guys, this is Kaloy and welcome back to my channel. So for today's video, update lang ako sa aking acne journey. So last February, sobra akong tinadtad ng pimples. That's why nagpunta na ako sa derma and nagpareset ako ng isotretinoin. So ito yung mukha ko nung February. So ayun nga, nag-acne breakout talaga ako ng sobrang lala. Marami akong pimples, marami akong pimple marks. And ngayon, ang 6 months ko nang nagte-take ng Acnitrex. So ngayon, update lang ako sa current situation ng mukha ko. And sasabihin ko din kung ano yung mga naranasan ko within 5 months ng pag-take nitong Acnitrex. And kung paano ko mine-maintain yung effect nito, ano-ano yung mga skincare na ginagamit ko. So ngayon, papakita ko lang muna sa inyo ng close-up yung aking mukha. So, ayan siya. Actually, wala na akong pimples and kung may makikita man kayo, hindi yan pimples, acne scars yan. Yan. Ilang buwan na din akong hindi tinutubuan ng pimples actually. So medyo matagal na panahon na akong hindi tinubuan ng pimples kahit isa. So siguro mga 3 months na akong hindi tinutubuan ng pimples. So happy ako doon. And ngayon, kung makikita nyo, wala na din akong pimple marks pero mamaya magpapakita pa rin ako sa inyo ng video and pictures also ng before and after na bare face para mai-compare nyo talaga yung pagbabago. So ito nga pala yung face ko nung February. So kung makikita nyo, breakout talaga siya. Maraming pimples and parang cystic acne yung iba. Sobrang lalaki niya na din. And alam nyo yung mga dalawang pimples, nagko-combine siya kaya naman mas parang lumalaki siya. And hindi lang yun, hindi ako nag-i-stop din na tubuan. Like araw-araw may bago and sobrang irritating niya na din sa face, sa balat kasi nga makati siya and masakit. So, nakaka-stress talaga siya. And yun nga, nadagdagan pa ng stress. So, tutubuan ka pa rin ng maraming pimples. So, nung nagsimula akong mag-take nito, ayun, nag-breakout pa din ako. But, kasama yun sa process, mag-breakout ka muna kasi papalabasin niya muna yung mga pimples, then saka huhupa. So, siguro after 1 month and 2 months, doon ko na talaga nakita yung effect. And 3 months, hindi na ako tinutubuan ng pimples. So, yung mga naranasan ko dito, syempre, unang-una, dry skin malala. So, kailangan yung gumamit ng moisturizer day and night. Mamaya, papakita ko sa inyo yung ginagamit ko. Sobrang dry ng balat and hindi lang yun, damay yung bibig. So, kung makakaramdaman kayo ng dryness, yung labi nyo, yung pinakamararamdaman nyo na sobrang dry. Kasi magbabakbak talaga yan, minsan magsusugat pa. So ako naranasan ko yung magsugat yung labi because of this medicine. So yung dosage ko nga pala dito is 10 mg, hindi po ako nagtaas. Sa 5 months na ginagamit ko to, 10 mg lang po iniinom ko each day. So every night akong umiinom ng 1 piece nitong isotretinoin 10 mg. So sa iba naman, nakakaramdam daw sila ng hair fall and also ng depression. Pero ako, hindi ko naman naramdaman yung hair fall. Yung depression siguro, maybe parang naramdaman ko siya na medyo irritating ako or mabilis ako mairita nung nagkaklase ako. So sumabay siya. Pero nung nagbakasyon na okay naman, hindi siya nakaka-depress inumin but nakakapag-trigger siguro siya ng emotions. So ayun lang. Pero ito, huwag nyo itong iti-take ng walang prescription kasi may side effects. Lahat naman ng gamot may side effects. So dapat guided kayo ng doktor lalo na if you are girls and you are planning to have a baby. Bawal kayo uminom nito. Ngayon, papakita ko muna sa inyo yung bare face ko and yung before and after photos ko. So, ayan siya. Pimples everywhere hanggang leeg. Pimples, pimples, pimples. So yun guys, yung bare face ko, kita nyo naman, yung before and after, sobrang laking pagbabago. Yung before ko, sobrang lalaking pimples, like tad-tad talaga, wala nang space. Lalo na marami din akong pimple marks. And after 5 months, ito na yung face ko. Kita nyo naman, wala akong pimples, kahit isa. Swear, 3 months na. And I'm happy for that. But nakakaramdam pa rin ako ng dryness, so gumagamit pa rin ako ng moisturizer, ng lip balm para alagaan yung lips ko kasi yan talaga yung pinaka sobrang nagda-dry. So, ayun nga, nakita nyo naman, malaki talaga yung improvement. So, if you are like me na nagsasuffer sa pimples, pwede nyong i-consider yung pag-take ng isotretinoin, sabihin nyo lang sa mga dermatologist ninyo. So, ngayon, mag-move on tayo sa mga skincare na ginagamit ko. So, una is facial wash. So, yung ginagamit ko before is Cetaphil, pero medyo pricey kasi siya. And itong Celetec, mas mura siya mas mura talaga to. This is a great alternative dun sa my Cetaphil. This is hydrating din.
Pero wag niyong bilhin yung yung may scrubs kasi nakaka-irritate yun ng balat. So, itong bilhin nyo, itong hydration facial wash lang. Murang-mura lang to. Merong maliit nito, worth 89 pesos. Meron ding 99. Sobrang mura lang nito. So, kahit hindi naman Celetec, pero ang gamitin nyo lang na facial wash is yung mild. Yung walang masyadong active ingredients. So, after this cleanser, ang ginagawa ko is serum agad. Hindi na ako nagto-toner. And ang ginagamit kong serum is vitamin C. So, this is the Skin Deep 0.2.0 na vitamin C serum. Since natutuyo yung mga pimples natin, syempre mag-iiwan yan ng pimple marks. And yung vitamin C serum, nakakatulong siya para mapalighten up yung mga naiwan na hyperpigmentations. So, after ng vitamin C serum, gumagamit ako ng moisturizer. So, dalawa yung ginagamit ko ng moisturizer, isa sa umaga and isa sa gabi. Tuwing umaga, gumagamit ako nitong Lux Organic Cica Soothing Gel. So, soothing gel lang ito. Ginagamit ko tuwing umaga kasi ayokong mag-heavy cream tuwing umaga kasi sobrang init dito sa Pilipinas. And kapag nag-heavy cream ako, sobrang maglalapot ako and sobrang lagkit niya sa balat. So, ang ginagamit ko tuwing umaga is lightweight na moisturizer. And tuwing gabi naman is Ili yun. This is heavy naman since sobrang dry ng skin natin. Kailangan talaga heavy moisturizer. Kung kaya ko lang din mag-heavy moisturizer, ng umaga gagawin ko pero sobrang lapot talaga niya kapag morning. So, tuwing nighttime ko na lang ginagamit yung heavy cream. So, yung ginagamit ko is Ili yun. It has ceramide para ma-repair yung mga skin barriers natin. So, next is gumagamit din ako ng lip balm. Siyempre, sobrang magdadry yung lips natin. So, need talaga natin ng lip balm. So, hindi ka makakalagpas sa isotretinoin nang hindi magbabakbak yung labi mo. So, mag-lip balm tayo. Ang ginagamit ko is Vaseline. Ayan. Sobrang mura lang nito. 100 plus lang. And matagal mo na dito magagamit. Siguro mga 1 month or 2 months. And last is, eto tuwing morning ko lang itong ginagamit. This is sunscreen. Pero ang ginagamit ko talaga, dati is yung Bello Dewy Essence. Pero naubos na and meron pa rin akong natira lang to kasi nung nag-outing. Ayan, meron akong ditong Derm Action by Watsons SPF 50+, PA+++. This is really good sunscreen din since this is SPF 50 nga, protected tayo from both UVA and UVB rays na pwede makapag-damage ng skin natin. So, yun pa nga pala, since nagte-take tayo ng isotretinoin, sobrang prone tayo sa sunlight. So, mabilis talaga ma-damage yung skin natin sa araw kapag nagte-take tayo ng isotretinoin. So, it is a must to wear sunscreen every day and mag-re-apply din kayo. Ayun lang yung update ko sa aking isotretinoin journey. And kita nyo naman, malaki na yung improvement. And sa ngayon, nagte-take pa rin talaga ako ng isotretinoin kahit wala na akong pimples kasi for pimple marks naman. So, hindi ako nagtaas ng dosage. Sana kayo din. Kasi nga, sobrang nagdadry na talaga yung skin ko sa mababang dosage pa lang. And if itaas ba, baka maging OA na yung pagka-dry and na-irritate na yung skin ko. So, I think dito na nagtatapos ang video na to. Sana meron kayo natutunan. And kung meron pa kayong mga questions, suggestions, and recommendations, kung meron pa kayong mga videos na gusto pang ipagawa sa akin, just comment down below. Thanks for watching.